Presidential ito Deputy Social Secretary for the President, Dina Arroyo, had been in the US since early March to visit family. They checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where, according to Dina, the couple had been using pulburon. Isn't that strange? Instead of defending the person who died from effects of Coca-Cola, mas pinili nilang depensahan si Liza Tanas. Grabe. Ayan po ang mga maiinit na komento nitong si Dean Chase at itong si Maharlika. Okay? Patungkol po dito sa update patungkol kay Paulo Tantoco, no? Na itong si Dina Tantoco, ang asawa ni Paulo Tantoco, ay nagsalita na nga patungkol dito. Pati yung ina ni Paulo Tantoco na vlog natin kahapon o isang araw, ay nagsalita na rin sila. Ang nangyari, ang kinampihan ng pamilyang Tantoco ay mas kinakampihan pa nila ang First Lady Liza Araneta Marcos. Marami ang mga nagtatanong, baka itong pamilyang Tantoco ay baka takot sila dito kay F. Eliza. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Dito sa vlog na ito, i-reaction natin mag-react tayo sa ibinulgar ni Maharlika sa latest na update patungkol dito. Okay, dahil binalita na ito ng Bilyonaryo News, may update na po. At si Dean Chase rin nagkomento na, hindi na napigilan ni Dean Chase na magkomento dito sa issue na ito. Ang point ni Dean Chase, bakit ang pamilyang Tantoco, si Paulo na nga yung biktima rito, pero mas kinakampihan raw itong si F. Eliza Marcos. 'Di ba? Naklarong-klaro na. Unti-unti nang nadodrawing yung katotohanan Okay? So pakinggan natin 'yan mamaya, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Marami ang makarinig. Importante mag-like and share. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe walang bayad yan. Mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita, and at the same time ma-notify ang mga cellphone ninyo kung meron tayong breaking news, bagong updates, bagong uploads, at alam nyo na kung paano i-check yung cellphone ninyo. Kita yan, araw-araw makikita nyo ang mga update na mga pangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya importanteng mag-subscribe lahat. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin itong komento ni Dean Chase at konting update patungkol dito sa issue patungkol dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Okay? Kasi ang tanong kasi, bakit hindi sumama itong si F. Eliza sa Amerika? Ito. Play, Dean Chase, pasok. Magandang araw po sa ating lahat. Isa lang po itong madali ang video po para po sa reaction or comment po sa statement na ginawa ng asawa ni Paulo Tantoco. But before that, nag-ano po ako, you may be surprised na nawala pong Facebook ko ng saglit kasi po nag-deactivate at nag-reactivate po ako. Kasi naka-shadowban po kasi ako. So, someone told me pag mag-deactivate at i-reactivate po after 15 hours, babalik daw po ito sa normal, mawawala daw po ang shadowban. So, yun po ang ginawa ko. Ngayon, when I opened my Facebook account, marami po akong nakitang mga messages correcting my previous post that got reported for some reason. I don't know why they reported it. So basically, may legend po pala doon sa sa medical examiner's report. So hindi ko po yun nakita. So thank you so much po sa sa correction. I really do appreciate that. So going to the statement of the wife of Paulo Tantoco, nakakapanglumo po talaga mga pangyayari.
It's really disheartening. It's because they're really adamant on protecting Lisa Tanas and the Bangagan administration. It's really obvious. Ang point ni Dean Chase dito is, ang pamilyang Tantoco, wala ba kayong ginagawa? 'Di ba? Kasi po namatay na nga yung pamilya ninyo. But ang ayon kay Dean Chase, parang ayaw nyo isisiwalat sa publiko kung ano yung tunay na nangyari. Parang ang datingan kasi pinagtakpan pa nila itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? Kaya nga dismayado na si Dean Chase, parang nalulungkot sila. Para lang maisalba ang isang tao, talagang sinasakripisyo nila. 'Di ba? Kung nasaan man ngayon si Paulo Tantoco, no? Sana, no? May he rest in peace, but sana naman ay tulungan siya ng Panginoon na ma-clean ang kanyang soul. Kawawa rin kung hindi matutuklasan. Para bang hustisya na lang siguro kay Paulo Tantoco na malaman ng taong bayan kung ano yung tunay na nangyari. 'Di ba? Kawawa No. If you have read the statement that was made by his mom, I was so weirded out po on how the narrative was played in the statement Parang wala po talaga siyang pagdidepensa sa anak niya. More on defending po talaga yung statement ng mama niya kay Lisa Tanas. Isn't that weird? Aren't you guys weirded out sa statement? Talagang weird, di ba? Kasi instead na ikaw ina ka, no? Hindi syempre hahanap ka ng hustisya. 'Di ba? Para bang ano bang na kay F. Eliza? Bakit takot sila? 'Di ba? Di ko rin alam bakit kumakalat na nga ang issue, ang ina rin ni Paulo Tantoco, wala rin silang ka-effort na malaman ang katotohanan. Siguro ang ina ni Paulo Tantoco ay naniniwala na lang sila. Baka sinabihan ang ina ni Paulo Tantoco na ito, ganito ang nangyari, ganyan, walang kinalaman si F. Eliza. Siguro di natin alam, naniniwala lang siguro lang siya, no? Sa mga sabi-sabi ng mga taga Malacanang. 'Di ba? Kasi kawawa rin 'Di ba? Kung ako yung ina ni Paulo Tantoco, which is hindi naman tayo pwedeng diktahan siya, no? Kung ako nasa kanya, ipapaimbestiga ko talaga kung totoo bang may kinalaman ang First Lady. 'Yun ang dapat sana, 'di ba? Play. Itong mama niya, which coincided din naman sa statement ng ginawa ng asawa ni Paulo. Isn't that strange? Instead of defending the person who died from effects of Coca-Cola, mas pinili nilang depensahan si Lisa Tanas. I don't blame them. Kasi po, nabasa ko po kasi yung may post po somewhere sa Facebook na history po ng family between the Tantocos and the Marcoses. So I will not go into detail about that post kasi mahanap nyo po kasi talaga siya. Nandyan lang po siya sa Facebook. Yun na nga po. This is a classic misdirection Ito ito na lang ang isipin nyo Ikaw na asawa, hindi alam ng mga tao na nag-trip kayo dyan. Di alam ng mga tao. Pero you have a choice to let everyone know that, no, hindi ako nagdodrogas. Hindi ako tumitira. Pero, you chose to admit to everyone publicly that you're doing drugs. So this is a classic blame it on the fall guy. Kasi talagang magdududa ang taong bayan kasi dati na yung sinabi ni Tatay Digong na si Bongbong Marcos ay gumagamit, di ba? At heto pa si Cassie Binag na isa rin sa mga
living witness sa ginawa ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanya, na do you like, di ba? Remember, ginanyan niya si Cathy Binag. So regardless if Cathy Binag is nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo si Cathy Binag, ang taong bayan is nakatatak na sa taong bayan na nagdududa na, gumagamit ba itong pamilyang Marcos? Gumagamit ba itong si First Lady Liza Araneta Marcos? So may ganun ang mga pag-iisip ang taong bayan. Ngayon, napuputok itong balita na ito na namatay si Paulo Tantoco sa overdose ng pulburon, mas lalong nagbigay kayo ng controversial na pagtingin dito ang taong bayan. The taong bayan cannot help but ask questions, and nagdemand ang taong bayan na paimbestigahan po ito kasi sobra na. Marami na pong beses, marami na pong nagtitistigo patungkol sa drug addiction ng pamilyang ito. 'Di ba? So ako bilang vlogger, hanggang dito lang tayo, hanggang mag-demand lang tayo. Dahil binoto natin itong si Bongbong Marcos, so mag-demand tayo sa first family na magpa-hair follicle test. Kasi hindi po maganda na kayo po ang namuno ng bansa, bangag pala kayo. 'Di ba? Tapos heto ngayon, si Paulo Tantoco, same. Coke yung dahilan. It's very near sa parang nako-connect na natin ang mga dots. 'Di ba? So ngayon naman umiiwas rin. Ayaw pumuntang Amerika. So mas lalong magtatanong tayo. 'Di ba? Fall guy yung asawa. And to think you're an appointed official. Correct. Grabe, no? Yan lang yan ang isipin nyo Pati itong asawa ni Paulo Tantoco, no? Dito ka magtataka dahil Deputy Social Secretary siya sa Malacanang. Pero unang-una kung malinis ang konsensya ng First Lady, no? Dapat sana nagpalabas sila ng statement ng nakikiramay kami sa pamilyang Tantoco sa nangyari na ganito, ganyan. Pero hindi nila magawa-gawa ito kasi yung pagkamatay ni Paulo Tantoco was very, sabihin na natin, nakakahiya siguro, at this will make controversies an issue. 'Di ba? O baka sila ay masira talaga sila. Nasasabihin na i-deny natin ito kasi kung aaminin natin ito, mas lalo na tayong masisira nito kahit sira na tayo. 'Di ba? Grabe guys, this is very talaga disturbing itong pangyayaring ito. Hanggang ngayon, hindi ko talaga maintindihan pati itong si Claire Castro, no? Ito lang yung masasabi ko. Kayong mga nagtatrabaho sa Malacanang, kayong mga kasali po sa entourage doon sa Beverly Hills, kung meron kayong nalalaman patungkol doon sa issue na yun, lumutang kayo. Sabihin nyo ang katotohanan. Kung sa tingin ninyo, no, na si F.L. Liza ay biktima sa fake news, sabihin rin nyo, ipagtanggol nyo si F.L. Liza. Yung mga involved sa entourage at yung mga senador na pumunta doon during sa Beverly Hills na festival, sa Manila Film Festival doon, magsalita kayo. Huwag kayong manahimik kasi po nagdemand na ang taong bayan patungkol dito. She admitted doing Coca-Cola and Mary Jane. Isn't that weird?
Di ba kayo na-weirded out sa situation na to? Sa pag-admit ng asawa. Parang, obvious na obvious talaga eh, na, okay, I'm gonna take the blame on everything just to save Lisa Tanas. Yung ganun, yung obvious na obvious talaga eh. Ewan ko lang talaga kung, ewan ko kung saan na to papunta kasi it's what really happened there in Beverly Hilton versus the statement of the family members eh. And they really know how to protect themselves, no? Alam talaga nila ilaro tong situation na to. No? Kasi alam nila, pag ilalatag namin ni Maharlika kung anong meron kami, posas kami. Ang hirap. Nakakapanglumo talaga. Hindi ko lang talaga maintindihan kasi sa mga nangyayari po, marami na po tayong marami na tayong evidence. Marami na tayong mga accounts proving na drug user talaga yung mag-asawa na yan. Yung si Bangag at saka si Lisa Tanas. Meron ang dami na. From Agent Morales to Cathy Binag, to what I know, to the information that I have. And ang una talagang nagbulgar nito si Duterte talaga ang matapang na unang nagsiwalat nito na si Bongbong Marcos ay gumagamit, di ba? Pero ini-ignore yan ng mga halik sa puwet ni Bongbong Marcos eh. Meron nang namatay na kayo from Coca-Cola effects. Grabe. Di ba? There's just far too... Baka nga eh. Ako duda ko rito duda ko lang yung nangyari kay Paulo Tantoco, baka si Paulo Tantoco ay ginamit ng Panginoon Pwede itong mangyari ginamit siya ng Panginoon para mabuking lahat ang mga kabalastugan ng mga taong mga gumagawa nito, mga gumagamit yan. Many accounts, overwhelming accounts, proving na gumagamit yung mag-asawa niya na nasa Malacanang. Why are we not mad about this? Why are we not doing anything about this? Why are we not demanding for both of them to do hair follicle test? Correct. Dapat galit tayo. Dapat hindi natin to tinitake as gossip lang. Hindi po ito sabi-sabi lang, hindi po ito gossip lang. Dapat imbestigahan. Marami na pong accounts. Agent Morales, Cathy Binag, Maharlika, ako, ang dami na po. Correct. And I have nothing to gain po. So, alangan naman na puro yan paninira, di ba? Alangan naman nagkataon lang yan na binibintang. Dapat na ito seryosohin ng gobyerno. Grabe na ito eh. Mga ginagawa ko po. Kasi hindi po ito hindi po monetize ang Facebook ko. I'm just telling you what I know. Bakit po tayo hindi nagagalit? May mga recordings pa, may mga clips, ang dami po. But I have to protect myself as well. Grabe. Maharlika has to protect herself as well. But we are telling you what we know. Bakit hindi tayo galit? Bakit wala tayong ginagawa? Now, I really don't know what's going to unfold in the next couple of days, weeks, or months. Because remember that first time na this issue blew up, way back March, everybody was saying na, oh, nagpapapansin lang yan, mga fake news yan, si Maharlika at si Dean Chase. And then, the coroner's report came out. So, I really am banking on what Attorney Trixie said, that facts and truths are time-bound. So, I guess we'll just have to wait, no? In the next couple of days. So, ayan So, yun po ang main na reaction, komento ni Dean Chase. No, hindi siya makapaniwala na talagang dininay pa ng pamilya ni Tantoco. Heto pa panoorin natin itong si Maharlika ngayon. Okay? Kasi po, isiniwalat na talaga ni Maharlika. Mismo binalita na ito Ito yung reaction ni Maharlika dyan. Patungkol rin ito sa couple na si Dina Tantoco, ang asawa, at itong si Paulo Tantoco. Okay? Play. Maharlika, pasok. Now,
Breaking news, ipakita lang natin mga kababayan, itong balita ng bilyonaryo. Actually, chinek ko yung email ko, no, kung may update ako. So, wala pa akong update tungkol dito kasi wala pang actual report. Pero basahin muna natin ang headline. LA Police Initial Report, Tantoco took pulburon and si Mary Jane bago siya na wala ng buhay. Ano ang magiging impact nito sa gobyerno ni Bangag? Marami tayong pag-uusapan. Rustan's ear Paulo Tantoco took pulburon and Mary Jane before his death, according to preliminary police report by the Los Angeles Police. Based on the official report obtained by Billionario.com. Sana pinost ng Billionario, no? But anyway, sabi dito, Paulo and his wife, Deputy Social Secretary, Presidential Deputy Social Secretary for the President, Dina Arroyo, had been in the U.S. since early March to visit family. They checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where, according to Dina, the couple had been using pulburon, you know, the kana-kana and alcohol. You know, ngayon, mga kababayan, on March 8, Dina said Paulo used pulburon at around 2 a.m. Then kana-kana ka around 3 or 4 a.m. to help him sleep. Grabe. She believes he woke up around 11 a.m. And ito na ha, sa balita ng bilyonaryo, umamin na yung asawa. had gone into the bathroom. Dina, told investigators she cannot confirm or deny, di ba, whether he used again while in the bathroom. Grabe. So, ibig sabihin, addictus benedictus. At tama talaga ang sinabi sa akin ng, ng kanilang kakilala sa Den Haag, doon sa Netherlands. Reliable naman yun si Palangga, in fairness. When Paulo came out, he looked pale and sweaty. He said he didn't feel well. Ayan. Moments later, he collapsed. Bakit kasi, kung meron kayong dinaramdam, bakit hindi kayo pumunta sa hospital? Bakit kailangan nyo pang gumamit kasi? O ayan tuloy, nagurgur kayo. In front of her. Then, she called the hotel front desk for help, where the staff tried to revive him, followed by police and paramedics. Despite being given Narcan and CPR, Paulo was declared dead at 12:05 p.m. March 8 yan. There was reported recent DUs. Toxicology testing shows the presence of C metabolites. The stimulant C can cause adverse cardiovascular, central nervous system, and metabolic effects, leading to death. Given the circumstance and family history, there is a probable atherosclerotic cardiovascular disease. Explain-wadag na natin yan sa mga nakaraang video natin, due to pulburon use. Manner of death is an accident. According to the summary and opinion narrative signed by the Duda ako rito, manner of death is accident. Duda ako rito, talagang, siguro ha, ito, my opinion and analysis, ginanya na lang nila na accident para hindi masyado harsh o masiraan kung sino ang dapat masiraan. But the point here is merong coke involved at Mary Jane. Gumagamit sila. Yan ang point. Masira kasi ang entourage dito kasi po ang asawa nito Deputy Social Secretary. Ang tanong, totoo ba yan? O may kasama si Paulo Tantoco kung gumagamit yan? Ayaw lang nila talaga ilatad yung naratibo. County Medical Examiner on July 9. Diba? Naipakita niyo yan. Available yan sa website. The police also found several plastic baggies with an unknown white powder in the nightstand drawer. Grabe. On top of the nightstand, they found a small round canister with half
an unknown blue pill, 2 halves of unknown white pills, and a red gummy substance. My God. I cannot believe also, no, bakit nakapasok ito sa hotel, nakapasok ito sa airport, o kung meron silang private plane na sinakyan papuntang Beverly Hills. Grabe. O saan galing itong mga substance na ito? Paano nila tinago ito sa kanilang mga maleta? Di ba nakapagtataka eh? Kompletos ricados, mga hitad, ang kanilang paraphernalias. Now, here we go. Nasa na ang alindog ko. Okay? So yan po ay report ng bilyonaryo. Di ba? Nabasa nyo naman, nakita nyo naman na ito ay galing mismo sa Beverly Hills Police District. But the problem now ay wala pang nailalabas. Reliable naman yung bilyonaryo. Wala pang nailalabas talaga na official document. Dapat yan may naka-attach na formal document. Correct. Katulad nung sinend sa atin sa email ng Beverly Hills Police District. Ngayon, mga kababayan, so kung umamin si Dina Arroyo na sila pala dalawa ay magka-jamming, so balikan muna natin nung March 8, nung pinaputok ko at ni Dean Chase, shout out kay Dean kung nanonood siya, na talagang merong nategi, okay? Nategi si Paolo dahil sa pulburon. Kasi noon, sinasabi sa atin, nung hindi pa ito lumalabas yung mga police report na ito, ang sinasabi ko pa lang, nung March 10, time dito sa Los Angeles, ay yun nga, ayon sa ating puting ahas, na namatay nga si Paulo Tantoco dahil sa paggamit ng pulburon. So binato tayo ng mga bangag, binato tayo ng Malacanang, ng NBI, na si Maharlika ay nagpapakalat ng fake news at nililink lamang si First Lady Liza Tanas Bangag. Ulitin natin, mga kababayan, hindi pwedeng iwala sa picture si Liza Tanas dahil siya ang nag-appoint kay Dina Arroyo Tantoco, correct. Okay, bilang isang Deputy Social Secretary. Kahit anong sabihin nila, kahit sabihin nila na solo lang na gumagamit si Paulo Tantoco sa kanyang room, gumagamit siya ganun, ganyan, siya lang mag-isa, ganun, hindi pa rin maiiwasan na ma-involve ang pangalan ni F. Eliza dito, kasi ang asawa ni Paulo Tantoco ay Deputy Social Secretary. At heto pa ang matindi. Bakit hindi kayo nagpalabas ng statement dito? Bakit kinakailangan pang malaman namin sa foreign media? Di ba? So, nagtatanong ngayon ang taong bayan na may tinatago ba kayo? For the president. Okay? Ngayon, sino ang fake news ngayon? Ulitin po natin para maintindihan ninyo, binitbit ni Liza Tanas Marcos si Dina Arroyo Tantoco dahil nga siya ay appointee ni Bangag. Di ba? Bilang isang Deputy Social Secretary ng Presidente. At pinaliwanag na natin sa nakaraang video, si Paulo Tantoco ay nakikinabang bilang what? Ang sabi ko nga dito sa inyo, derivative privilege. Meaning, mga kababayan, kung ano ang pribilehiyo bilang isang appointee ng Pangulo ni Bangag na si Dina Arroyo ay napapakinabangan or na-enjoy yung pribilehiyong yon or perks ni Paulo Tantoco. Kaya hindi ko pwede, ulit-ulitin natin, hindi pwede itong sabihin na ito ay private matter na hindi dapat natin pinag-uusapan. Maling-mali dahil kailangan may managot dito. Dahil sinabi ko nga sa inyo, kung appointee siya ni Marcos Jr., which is appointee nga siya, at inamin, based sa report na bilyonaryo, na sila pala, even, before, ay talagang gumagamit sila ng pulburon. Grabe. Meron pa ba kayong tiwala dito sa Bangag Jr. na ito? Tandaan ninyo, magsosona naman si Bangag. Ito rin yung panahon na in-expose ko sa inyo ang video na pulburon na sumisingot si Bangag na millions of Filipinos ang nakakita. Magwa 1 year na pala yung video, no?
hanggang ngayon, pinagdidibatihan yun kung yun ba ay AI o real video yun ni Bongbong Marcos. At pina-authenticate ko pa yun. So legitimate. And now, eto na. Balikan po natin na yung PDEA leaks na sinabi ni Agent Morales, 'di ba, doon sa Senado na talagang si Bangag ay dapat i-raid nila doon sa bahay ni Maricel Soriano habang sila ay sumisingot. Then lumabas nga si Cathy Binag na sinasabi niya ang mga nakapaligid kay Bangag. Si Lisa Tanas ay inalok siya, 'di ba? Ang sabi, "Do you want?" Then si Marcos Jr. ay may pagkakataon na nakita niya na dumudugo na lang ang mga ilong nila, kasama syempre yung kanyang ex at iba pa, kasama si Anton Lagdameo, na asawa naman, 'di ba, ni Don Solweta yan, 'di ba? Sinabi yan ni Cathy. So meaning ang circle talaga nila ay tumitira ng pulburon based doon sa mga statement ni Agent Morales at statement din ni Cathy Binag. Kaya kami lumabas, ako, kaya wala ako naman talaga na-expose. And then here's Dean Chase na talagang masusi naman talaga at masusi or not masusi, masugid or very active siya. Talagang consistent yung kanyang pagtutok dito sa pulburon test ito. So ano yung impact dito mga kababayan? Dahil inamin na mismo based doon sa report ng bilyonaryo na tumitira pala sila ng pulburon. So meaning, mga kababayan, kung siya i-appointe ni Marcos Jr. at siya ay nagtatrabaho sa Office of the President, so tama yung ating puting ahas na tumitira sila sa loob ng Malacanang. Na yan ay, grabe. What? Sa totoo lang, kung totoo man ito, no, na gumagamit sila doon sa loob ng Malacanang, ipambababoy na yan sa Pilipino at sa taong bayan. Grabe. Gobyerno, 'di ba? Pang-gobyernong institusyon na sila dapat ay hindi gumagamit ng pulburon kasi nga hawak nila ang pondo ng bayan. Ano pa yung tawag dito? Ano pa ang integridad na meron ng gobyernong Bangag na ito yun na nakipag meeting dito sa Amerika, pero alam naman ni President Trump at ng gobyerno ng Amerika na ang dinidil nila na presidente ng Pilipinas ay isang addictus benedictus. Huwag niyo pong kalimutan, presidential appointee si Dina Arroyo Tantoco. So, malinaw na, based nga dyan sa nakuhang report, according to bilyonaryo, na sila ay gumagamit ng illegal na pulburon. So, hindi lang sinisira ni Dina Tantoco ang sarili niya, ang kanyang kredibilidad, mismo ang pangkalahatang gobyerno. Makikita mo na ang circle nila, then Scorpion, thank you, na ang circle nila ay talagang addictus benedictus. No wonder na ako ay may 7 warrant of arrest. Merong 4 na kaso, 1 is dismissed with prejudice. At mayroong assassins. May gusto akong ipapatay o ipagurgur ng gobyernong ito dahil ako at si Pangulong Duterte ang pasimuno sa pag-expose ng pagiging addictus ni Bangag Jr. Ako ang nag-expose ng video at now eto na nga, di ba? Vindicated na nga ang lahat ng nag-expose dito sa pagiging bangag ng gobyernong ito. Grabe. Diba? May mukha pa ba silang ihaharap? Meron. Kasi makakapal ang mukha ng bangag na gobyernong ito. Nakitang-kita nyo naman, mga palangga, na ito ay malinaw na paglabag sa batas. Kung ang ordinaryong Pilipino ang tambay sa kanto katulad mo, diba? Mahulihan ka lang ng maliit na pulbos o isang sachet, kulong ka, diba? Pero itong appointee ni Bangag, hahayaan nyo lang? Hayaan nyo magtuloy-tuloy ito hanggang 2028? Hindi nga sinibak ni Bangag eh. Kaya ngayon, naintindihan nyo na kung bakit ni isang tuldok, walang sympathy message o condolences itong si Bangag at si Lisa Tanas. Di ba? Magkakasama sila kasi iniiwasan nila ito na malaman ninyo. Ngayon, napakalinaw na sa sikat ng araw, mga kababayan, na sila ay talagang pulboronic. Papayag ba kayo na isang tambay na nalulung sa masamang bisyo ay ikukulong? Pero si Bangag Jr., kasama niya mismo ang kanyang Deputy Social Secretary, na sila ay nagsesesyon dyan sa Malacanang at dinala nila dito ang kanilang kaudyotahan, ang ka-addictus benedictus sa Beverly Hills.
Diba? Kaya divine intervention, nabawian ng buhay ang kanyang asawa at nalaman ngayon ng taong bayan na kontaminado o may pulburon effects ang kanyang system. So ano pa inaantay ninyo? Yung mga pulis, yung mga sundalo, mga pukin ang ina ninyo. Kita ninyo ang ginagwardyahan ninyo, ang sinisilbihan ninyo. Kasama yan sa binabantayan nyo dyan sa Office of the President, si Dina Arroyo Tantoco. Aminado siyang addictus benedictus siya. Imagine ang pera ng bayan, binabayad sa PSG, na binabantayan, sinisecure ang isang addictus benedictus na presidente at ang kanyang mga appointees. So papayag na lang ba ang mamamayang Pilipino na ganun-ganun na lang? Actually, may point si Maharlika eh. Kasi imagine, no, kung totoo man na itong asawa ni Paulo Tantoco ay umamin na gumagamit sila, in the first place, inappoint ito ng Malacanang si Dina Tantoco. Tama ba yan? Na ang isang inappoint ninyo ay gumagamit? It's very unfair on the Filipino people. Nagbayad tayo ha. Itong mga inappoint ni Marcos Jr. o ni F. Eliza sa loob ng Malacanang, tayong mga Pilipino, tayo ang nagpapasweldo nitong mga taong ito. Gamit ang tax ng taong bayan. Tapos maririnig natin na yung mga ina-appoint ng Pangulo, mga ina-appoint ng First Lady, ay gumagamit para ng pulburon, gumagamit pala ng Mary Jane. Di ba ang sakit na sa atin yan? Sobrang sakit yan. We are paying tax sa lahat. Nagsisikap ang mga Pilipino. Yung mga small vendors nga, yung mga nagtatrabaho, yung mga magsasaka natin, lumalaban ng patas sa buhay. Pero kayo dyan sa Malacanang, ang sarap-sarap ng buhay ninyo dyan. Tapos maririnig namin na may mga bagahe pala itong mga ganitong bagay. Sige nga, kung totoong hindi kayo gumagamit dyan, itong mga na-mention ni Maharlika, itong si asawa ni Tantoco, si F. Eliza at itong si bangag na presidente, kung totoong hindi kayo gumagamit, sige nga, patunayan nyo sa amin. Para naman sa ganun, mahinto na itong issue na ito. The only solution for this is hair follicle test. Ngayon na kung totoo man na umamin itong si asawa ni Tantoco, hahayaan na lang ba natin na mananatili dyan sa pwesto ng Malacanang siya? Ng Deputy Social Secretary? Siguro naman tanggalin na yan. Kasi lagi na lang ganito eh. Nung una lumutang yung video ni Bongbong Marcos, walang naniniwala, fake news raw yun. Lumutang yung si Cathy Binag na si F. Eliza, sinabihan siyang, do you like? Do you want? Walang nag-imbestiga. Ngayon naman, lumutang talagang may namatay na. Okay? Wala pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin mag-iimbestiga dito. Wake up na siguro mga senador, especially itong mga senators who are present in the Beverly Hills Manila Film Festival. Ito na yung pagkakataon na imbestigahan natin ito, kahit sabihin nyo pa na private person itong si Paulo Tantoco. The fact that nangyari ito sa activity o sa event ng ng entourage ng unang ginang, kailangan kayong mag-explain sa taong bayan. Kung may respeto kayo sa taong bayan, mag-explain kayo. Sa bagay, tayo rin naman ang bumoto dito kay Bangag. Ako sa analysis ko dito pasensya na kung hindi kayo sasang-ayon sa akin. Itong issue ni Paulo Tantoco,
Lilipas lang ito. Hanggang duda na lang tayo dito. So, yun ang analysis ko dito. Lilipas ito eh. Kasi sa gobyerno ngayon, walang pumapansin eh. Walang pumatol sa issue eh. Ang pumatol lang sa issue na ito, mga vloggers, mga kakampi, mga DDS lang ang ang pumatol sa issue na ito. The rest, ini-ignore. Ini-ignore itong issue na ito eh. Baliwala lang sa kanila eh. Kaya one of these days, kapag itong si Bongbong Marcos ay matapos na ang kanyang termino, baka dyan pa ma-realize ng taong bayan na totoo pala ang lahat ng mga sinasabi ni Tatay Digong. Totoo pala yung lumutang si Kati Binag. Totoo pala yung video na nagpulburonik si Bongbong Marcos. Who knows, di ba? Ito lamang po ay mga possibilities na mangyari. Kasi ngayon, hanggang meron silang power sa gobyerno, itong pamilyang Marcos, pamilyang Romualdez, ay mahirap silang imbestigahan. That's how unfair ang buhay ng administrasyong ito. Buhay ng mga Pilipino. So, sa ngayon, let's move on. Let's move on. Wala tayong magagawa dito. Kung hindi ito iimbestigahan ng gobyerno, wala tayong magagawa. Let's move on with our lives. Kahit dakdak pa ng dakdak itong si Dean Chase at itong si Maharlika, kung hindi rin naman pakikinggan ng gobyernong ito, wala pa rin. Yun lang ang sa analysis ko dito. Hanggang analysis lang tayo, hanggang haka-haka lang tayo, hanggang chismis na lang ito. Kahit hindi natin alam baka ito ay totoo na. Diba? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment dito sa issue na ito, okay? Ano ang masasabi nyo dito? Naniniwala ba kayo? O lahat ng ito ay fake news lamang ng mga kalaban ng Marcos? Mag-comment, mag-react, no? Kasi mga Pilipino po tayo, kailangan ninyong makialam at makialam dahil ginamit nila ang pera ng taong bayan sa mga event na ito. So we have the right to demand to know the truth. Okay? Usap-usap po tayo sa comment section. And don't forget guys, ang maitulong na lang natin is to like and share this video para sa mga hindi nakaalam sa mga pangyayaring ito, at least by that way makatulong tayo na makaskade itong information na ito. Para kung sa ganon, makapagbigay rin sila ng sarili nilang opinion sa mga pangyayaring ito. Okay? So guys, sa mga bago pa lang dito na masyal sa aking munting channel, subscribe na kayo kasi libre lang talaga ang mag-subscribe. Okay? Libre lang talaga ito. No? So, see you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And as what VP Sara said, God save the Philippines. Bye-bye.